May kasabihan tayo na don't judge a book by its cover. Huwag tayo magpapaloko sa panlabas na anyo. Madalas kasi, kung sino pang akala nating langit at lupa ang pagitan, sila pa palang may tinatagong koneksyon. Ganito ang kwento ni Vera at Nolan. Si Vera ay isang simpleng janitress. Sanay sa hirap, kayod kalabaw, at gagawin ang lahat para sa pamilya. Si Nolan naman ang CEO ng kumpanyang pinapasukan ni Vera. Bilyonaryo, gwapo at tinitingala ng lahat. Sa mata ng mundo, empleyado lang si Vera at boss naman si Nolan. Pero sa likod ng mga nakasarang pinto, may sikreto silang itinatago. Isang sikretong kasal na binuo ng pera at pangangailangan. Bago po natin simulan ang ating istorya ngayong araw na ito, atin muna pong batiin ang ating mga masusugid na taga-suporta at tagapakinig dito sa Jam Tales. Pinabati ko po sina Merly Malapitan, June Robin Macapagal, Juliet Macapagal, Arlene Santos at Mina Santos. Sa mga gusto ring ma-shoutout sa ating susunod na kwento, comment lang po kayo sa ating comment section at syempre, huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa ating channel. Maraming salamat po! Ngayon, tara na't simulan na natin ang ating kwentuhan. Abala sa paglilinis ng hallway ang tatlong janitress na sina Vera, Mila at Rina. Nasa 30th floor sila ng Montecillo Holdings, ang executive floor ng kumpanya. Nakauniforme sila ng asul. Si Vera ay tahimik na nagmamap ng sahig. Si Mila ay nagpupunas ng wall frames at si Rina ay nagwawalis. Huminto saglit si Mila sa pagpupunas at kinilig. Alam niyo ba mga mare, nakita ko si Sir Nolan kanina sa lobby. Grabe, ang bango-bango niya. Tumigil din si Rina at sumang-ayon. Sinabi mo pa, at ang bait-bait pa niya. Binati niya kaya yung guard sa baba. Imagine, isang CEO binati yung guard. Napaka-humble talaga ni Sir Nolan. Malaanghel ang ugali. Napairap si Vera habang pinipiga ang map. Hindi siya sang-ayon sa naririnig. Hay nako, tigilan niyo nga yung pantasya niyo. Tao lang din yan si Nolan. Sigurado ako na may baho rin yan na tinatago. Humarap si Mila kay Vera na nakapamewang. Grabe ka naman, Vera. Palibasa hindi ka lang napapansin ni Sir. Wala ka talagang bilib sa mga lalaking gwapo. Kung alam mo lang, si Sir Nolan ang standard ng lahat ng kababaihan dito. Correct. Siya kayang pinaka-eligible bachelor sa bansa ngayon. Gwapo, mayaman, matalino at mabait. Wala ka nang hahanapin pa. Ipinagpatuloy ni Vera ang pagmamap ng sahig na mabilis. Maniwala kayo sa akin. Yung mga ganyang itsura, yan yung mga delikado. Mukhang anghel sa paningin pero iba palang ugali sa totoong buhay. Malay niyo ba kung masama palang tabas ang dila niyan kapag nakatalikod na kayo? Bitter ka lang talaga, Vera. Basta ako kay Sir Nolan pa rin ako. Kung maghahanap man ako ng asawa, gusto ko yung katulad niya. Napailing na lang si Vera. Kung alam lang ng dalawang ito ang totoo. Kung alam lang nila na ang ideal man nila ay ang kinaiinisan niyang asawa. Sa loob ng boardroom, seryoso lahat. Nakaupo sa gitna ng mahabang mesa si Nolan Montecillo. Tumayo ito at humarap sa mga board members. Ang kita ng kumpanya ay tumaas ng 15% ngayong quarter. Ito ay dahil sa agresibo nating diskarte sa Asia. Pero hindi tayo dapat makontento dito. Kailangan nating palawakin pa ang ating operasyon sa Europe bago matapos ang taon. Tumango ang mga matatandang board members. Bilib na bilib sila sa galing ni Nolan. Napakahusay mo talaga, Nolan. Sigurado matutuwang yumaong ama mo kung nakikita niyang narating ng kumpanya sa ilalim ng pamumuno mo. Ngumiti si Nolan, ngiti na puno ng respeto. Ginagawa ko lang pong trabaho ko. Ang tagumpay ng Montecillo Holdings ay tagumpay nating lahat. Salamat sa tiwala ninyo. Tama ang desisyon ng daddy mo na ikaw ang ipalit sa kanya. Walang ibang makakagawa na nagawa mo, Nolan. Tinapos si Nolan ang meeting. Isa-isa lumabas sa mga board members na puro papuri ang sinasabi sa kanya. Nang maiwan si Nolan, nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Napalitan ito ng blankong ekspresyon.
Naglakad si Nolan pabalik sa kanyang opisina. Sinalubong siya ng kanyang sekretarya na si Miss Gomez. Sir Nolan, good morning po. May I remind you po sa lunch meeting ninyo later with Mr. Tan. Cancel it. Gusto ko muna mapag-isa. At isa pa, pakitawag nga yung janitress na naka-assign dito sa floor. Ang dumi ng opisina ko. Kailangan ng general cleaning ngayon din. Agad na tumalima ang sekretarya. Yes sir, tatawagin ko po agad si Vera. Pumasok si Nolan sa kanyang opisina at padabog na sinara ang pinto. Naupo siya at hinilot ang kanyang sentido. Pagod na siya sa pagpapanggap. Ilan sandali pa ay bumukas ang pinto. Pumasok si Vera dalang kanyang mga gamit panlinis. Isinara ni Vera ang pinto at nilak ito. Tumingin si Nolan kay Vera. Tinaasan niya ito ng kilay. Ang tagal mo naman. Kanina pa ako naghihintay. Hindi pinansin ni Vera ang reklamo ni Nolan. Nilapag niya ang balde at mop sa gitna ng mamahaling carpet ng padabog. Humarap siya kay Nolan at namewang. Huwag mo nga akong utos-utusan dyan, Nolan. Kakalinis ko lang dito kahapon. Sadyang maarte ka lang talaga. Tumayo si Nolan at lumapit kay Vera. Trabaho mo yan. Binabayaran kita para maglinis. Hindi para magreklamo. Binabayaran? Barya lang naman ang sweldo dito. Kung alam lang nila na ang CEO nila ay kuripot, baka mag-alsa balutan ng mga empleyado mo. Lumapit palalo si Nolan kay Vera hanggang sa magkaharap na sila ng mukha. Baka nakakalimutan mo, Vera. Kaya ka nandito ay dahil sa akin. Kaya umayos ka. Tumawa ng sarkastiko si Vera. Wow ha, nahiya naman ako sa'yo. Bakit pa kailangan ko pang magpanggap na janitress dito? Pwede naman akong tumambay na lang sa bahay kasama na nanay ko. Total, asawa naman kita, di ba? Hinaan mo nga ang boses mo. Alam mo sagot dyan. Kailangan nating magpanggap na normal ang lahat. Hindi pwedeng malaman ng publiko ng board na ang asawa ko isang... Tinignan ni Nolan si Vera mula ulo hanggang paa na parang nandidiri sa suot itong uniforme. Isang ano? Isang janitress? Isang mahirap? Sige, sabihin mo. Yan naman ang tingin mo sa akin, di ba? Isang hamak na utusan na binayaran mo lang para pakasalan ka. Napatahimik si Nolan. Alam nating dalawa na peke ang kasal na ito, Nolan. Ginamit mo lang ako para makuha mo mga mana ng tatay mo. Dahil sa last will and testament niya, makukuha mo lang ang kumpanya kapag nag-asawa ka. Tinalikuran ni Nolan si Vera at bumalik sa kanyang mesa. Kinuha niyang isang makapal na envelope at inihagi sa mesa. It's purely business, Vera. Tinulungan kita sa pagpapagamot ng nanay mo. Tinulungan mo akong makuha ang kumpanya. Quits lang tayo. Business? Mukha mo business. Araw-araw ko naglilinis ang inodoro dito habang ikaw nagpapakasarap sa aircon. Tapos sasabihin ng mga kaibigan ko na ang bait-bait mo. Kung alam lang nila na napakasama ng ugali mo. Ayan, dagdag na bayad para matahimik ka na. Gamitin mo yan para sa nanay mo kung saan mo man gusto. Basta galingan mong paglilinis dito at huwag kang gagawa ng iskandalo. Kinuha ni Vera ang envelope. Alam niyang pera ang laman nito. Kinuha niya ito at sinuksok sa bulsa ng kanyang apron. Siguraduhin mo lang na tamang bilang nito. Dahil kung kulang ito, isusuplong ko talagang kalukuhang ito sa nanay mong si Mercedes. Sasabihin ko sa kanya ng perfect husband kuno ng anak niya ay isa palang dakilang mapagpanggap. Nagkatinginan ng dalawa. Walang gustong magpatalo. Sa loob ng opisina na yon, walang CEO at walang janitress. Mayroon lang 2 taong nakatali sa isang kasunduan na puno ng kasinungalingan. Hindi alam ng marami kung saan napupuntang pera ni Vera. Araw-araw, may dumarating na padala sa kanya. Minsan ay nasa brown envelope, minsan ay nasa paper bag, at minsan ay literal na maleta ng pera ang dala ng driver ni Nolan sa bahay nila. Ito ang bayad ni Nolan sa pananahimik niya. Pero para kay Vera, ang perang ito ay hindi para sa luho. Hindi siya bumibili ng mamahaling bag o sapatos. Para sa kanya, ang perang galing kay Nolan ay instrumento para makatulong sa iba. Sabi nga niya sa sarili, kung gagamitin din lang naman siya ni Nolan, gagamitin din niya ang yaman nito para sa kabutihan. Sa locker room ng mga janitress, abalan lahat sa pag-aayos ng gamit pa uwi. Pero sa isang sulok, nakaupo si Mila at humahagulgol. Mugto ang kanyang mga mata. Nilambitan siya ni Vera at tinabihan. Mila, ano nangyari? Bakit parang pasan mong daigdig at mangiyak-iyak ka dyan?
Tumingin si Mila kay Vera. Halatang hirap na hirap ang kalooban nito. Vera, yung kapatid ko kasi, kailangan na niya maoperahan bukas. Aso kulang na kulang pang pera namin eh. Baka hindi na siya tanggapin ng ospital. Hinawakan ni Vera ang balikat ng kaibigan. Alam niyang pakiramdam na walang malapitan. Ito ang eksaktong sitwasyon niya noon bago siya alokin ni Nolan ng kasala. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Vera ang bag niya. Nilabas niya ang isang makapal na envelope. Ito yung ibinigay ni Nolan sa opisina kanina. Mila, kunin mo to. Inabot ni Vera ang envelope kay Mila. Nagtaka si Mila sa bigay nito. Binuksan niya ito at nanlaki ang mga mata nang makita ang laman. Puro tigi 1,000. Vera, saan galing to? 20,000 to ah. Ninakaw mo ba to? Tumawa ng mahina si Vera at umiling. Gaga, hindi ako magnanakaw no? Nanalo ako sa loto. Oo, sa loto. Balato ko na sa'yo yan. Gamitin mo para sa kapatid mo. Niyakap ni Mila si Vera na mahigpit. Umiiyak ito sa tuwa. Salamat Vera. Hulog ka ng langit. Hindi ko ito makakalimutan. Napakabuti mo talaga. Ngumiti lang si Vera. Para sa kanya, maliit na bagay lang yon kumpara sa buhay ng kapatid ni Mila. Hindi lang yon ang natulungan ni Vera. Isang gabi, pagka-uwi niya sa kanilang paupahang bahay, naabutan niyang kanilang kapitbahay na si Aling Rosa. Sinisigawan nito ng may-ari ng apartment. Ano Rosa? Ilang buwan na kayong hindi nagbabayad. Kung wala kayong pera, lumayas sa kayo. Hahakutin ko na magamit yung ngayon din. Umiiyak si Aling Rosa habang hila-hilang kanyang mga anak. Parang awa niyo na po. Wala pa po kaming malipatan. Bigyan niyo pa po kami ng ilang araw. Dumaan si Vera at nakitang eksena. Hindi niya kayang tiisin na nakikita. Lumapit siya sa landlord. Teka lang po, wag po kayong sumigaw. Humarap ang masungit na landlord kay Vera. Oh, ikaw Vera, makikiusap ka rin ba? Pare-pareho lang kayong mga dukha dito. Dumukot si Vera sa bulsa niya. Naglabas siya ng isang rolyo ng pera. Magkano bang utang nila? Eto, bayad na lahat. Pati advance ng 3 buwan sagot ko na. Kaya pwede ba, huwag na kayong mambubulabog dito. Natulala ang landlord. Kinuha nito ang pera at mabilis na umalis. Takot na baka bawiin pa ni Vera. Nagpasalamat si Aling Rosa kay Vera. Hindi alam ni Vera kung paano ipapaliwanag kung saan galing ang pera. Kaya sinabi na lang niya na bonus ito mula sa trabaho. Sa isip ni Vera, mas mabuti nang mapakinabangan ng iba ang pera ni Nolan kaysa mabulok sa bangko. Samantala sa mansyon ng mga Montesillo, iba naman ang problema ni Nolan. Nakaupo siya sa sala kaharap ang kanyang ina na si Mercedes. Si Mercedes ay istrikto at lagi nakataas ang noo. Kahit nasa bahay, suot niyang kanyang mga alahas at elegante ang pananamit. Tinitigan niya si Nolan. Nolan, kailan ko ba makikita ang asawa mo? Ilang buwan na kayong kasal pero ni anino niya hindi ko pa nakikita dito sa mansyon. Kinabahan si Nolan. Uminom siya ng tubig para itago ang kaba. Ma, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Busy siya. Nasa Singapore siya ngayon para sa business trip ng pamilya nila. Alam mo naman, businesswoman din siya. Tinaasan ng kilay ni Mercedes ang anak. Hindi siya kumbinsido. Business trip? 3 months sa business trip? Nolan, wag mo akong gawing tanga. Gusto ko makilala ang babaeng pinakasalan mo. Gusto ko makita kung karapat dapat ba talaga siya sa apelyido natin. Ma, karapat dapat siya. Maniwala ka. Uuwi din siya kapag natapos ang deal nila sa abroad. Tumayo si Mercedes. Kung ganon, papuntahin mo siya dito. Gusto ko siya makasama sa dinner bukas. Kung hindi siya darating, iisipin ko na nagsisinungaling ka lang at peke ang kasal ninyo. At alam mo mangyayari sa kumpanya kapag nalaman kong niloloko mo lang ako. Umalis si Mercedes at iniwan si Nolan na namumutla. Alam ni Nolan na hindi nagbibiro ang kanyang ina. Kapag nalaman nitong peke ang kasal, mawawala sa kanyang lahat. Kinuha ni Nolan ang cellphone niya at mabilis na nagdial. Hello, Chief Security. Kailangan ko kayo. Dalhin niyo ang van. May kailangan tayong sunduin. Ngayon na. Naglalakad si Vera pa uwi galing sa palengke. Bitbit niya ang supot ng gulay at isda. Madilim na ang daan at kaunti na lang ang tao.
Biglang may humintong itim na van sa tabi niya. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuit at shades. Miss Vera, sumama po kayo sa amin. Nagulat si Vera. Akala niya ay hold up o kidnap for ransom. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Wala akong pera! Tulong! Tulong! Akman tatakbo si Vera pero nahawakan siya ng mga lalaki sa braso. Miss, wag po kayong sumigaw. Sumakay na lang po kayo. Bitawan niyo ako, mga sindikato kayo no! Tulong! May kumikidnap sa akin! Binitawan ni Vera ang mga pinamili niya at pinalo ng isda ang mukha ng lalaki. Pero malalakas sa mga ito. Binuhat nila si Vera at sinakay sa loob ng van. Umandaran sa sakyan na mabilis. Nagpupumigla si Vera sa loob. Ilabas niyo ako dito. Ipapapulis ko kayo. Diyos ko, huwag niyo po akong papatayin. Marami pa po akong pangarap. Ilang oras na lumipas, huminto ang van. Bumukas ang pinto. Inakala ni Vera na dadalhin siya sa isang abandoned warehouse. Pero nagulat siya na makitang isang napakalaking mansyon. Hinila siya ng mga lalaki papasok sa grand entrance. Teka, nasan ako? Bakit ang ganda ng hideout niyo? Pagpasok sa malawak na sala, nakita niyang isang pamilyar na lalaki na nakaupo sa sofa habang umiinom ng wine. Sinulan. Nanlaki ang mga mata ni Vera. Ang takot niya'y napalitan ng matinding inis. Nolan, ikaw ang nagpadukot sa akin. Tumayo si Nolan at sinanyasan ng mga tauhan na lumabas. Hindi kita pinadukot. Sinundo ka lang nila. Ang OA mo naman mag-react. Lumapit si Vera kay Nolan at hinampas ito ng bag niya. Sinundo? Hinaladkad nila ako pasakay ng van. Akala ko sindikato na kukuha ng kidney ko. Muntik na ako nakihin sa puso, sira ulo ko talaga. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Vera para pigilan ito sa paggampas. Tumigil ka nga, Vera. Wala akong choice. Nagdududa na si Mama. Gusto ko niya makita. Bukas sa bukas din. Dito ka natitira. Napitawan ni Vera ang bag niya. Ano? Dito titira? Hindi tayo pwede magsama sa isang bahay. Masusuka ako kapag nakikita kita araw-araw. Wala tayong magagawa. Kailangan nating paniwalain si Mama na masaya tayo mag-asawa. Magpapanggap tayo na mahal natin ang isa't isa sa harap niya. Tapos, kapag naniwala na siya, magpapanggap tayo na nag-aaway araw-araw hanggang sa mag-file tayo ng annulment. Sa ganung paraan, makukuha kong kumpanya at makakalaya ka na. Tumingin si Vera sa paligid ng mansyon. Napakalaki nito, pero parang kulungan ang pakiramdam niya. Paanong nanay ko? Paanong trabaho ko? Ako nang bahala sa nanay mo. Sasabihin natin na mag-stay in ka sa malayong branch ng kumpanya. At tungkol sa trabaho mo, simula ngayon hindi ka na janitress. Ikaw na senyora ng bahay na ito. Pero tandaan mo, palabas lang ang lahat. Napabuntong hininga si Vera. Wala siyang takas. Hawak ni Nolan ang buhay niya. Sige, papayag ako. Pero sa oras sasaktan mo ko bastusin, kakalimutan kong CEO ka. Imumudmud ko talaga yung mukha mo sa semento. Ngumiti si Nolan. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay niya kasama si Vera. Pero ito lang ang paraan para maisalban lahat. Welcome home, Mrs. Ko. Sa loob ng master's bedroom, hindi mapakali si Vera. Para siya nasa ibang mundo. Ang laki ng kama, kasya yatang isang buong barangay. Ang sahig ay gawa sa mamahaling kahoy at ang chandelier sa kisame ay kumikinang na parang mga bituin. Pero imbis na matuwa, nakaramdam ng pagkailang si Vera. Sanay siya sa banig at electric fan. Ang aircon dito ay sobrang lamig, tagos hanggang buto. Bumukas ang pinto at pumasok si Nolan. Nakapambahay na ito pero mukha pa ring model na magazine. Tinignan niya si Vera na nakatayo sa gitna ng kwarto at yakap-yakap ang sarili. Bakit nakatayo ka pa dyan? Patulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Harapin natin si Mama sa breakfast. Humarap si Vera at namewang. Seryoso ka ba? Dito tayo matutulog? Sa isang kwarto? Baka nakakalimutan mo. Peke lang ang kasal natin. Huwag kang mag-isip na masama ha. Napailing si Nolan at kumuha ng unan sa kama. Inihagis niya ito sa mahabang sofa sa gilid ng kwarto. Huwag kang assuming, Vera. Hindi kita type. At huwag kang mag-alala. Diyan ako matutulog sa sofa. Sa iyong kama. Kailangan lang nating magsama sa isang kwarto dahil baka biglang pumasok si Mama o makatulong. Kailangan nilang makita na magkatabi tayong natutulog. Well, sa isang kwarto at least. Lumapit si Vera sa kama at umupo.
Lumubog ang puwetan niya sa sobrang lambot ng kutsyon. Grabe ang lambot, parang lumulutang ako sa ulap. Siguro kung ganitong kama ko araw-araw hindi na ako gigising. Tumingin si Nolan kay Vera. Saglit na nawala ang inis niya. Naalala niya kung bakit sila nasa ganitong sitwasyon. Isang taon na nakalilipas, ibang-iba na ang buhay nila. Si Vera noon ay halos lumuhod na sa kalsada kakahanap ng pera. Nasa ospital ang nanay niya. Kailangan ng agarang operasyon sa puso. Walang kamag-anak na malapitan. Walang bangko na magpapautang. Si Nolan naman ay nasa gitna ng krisis. Namatay ang ama niya at nag-iwan ito ng isang kondisyon sa last will. Ibibigay lang kay Nolan ang pagiging CEO at ang buong mana kung magpapakasal ito sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, mapupuntang kumpanya sa mga ganid na board members na walang pakialam sa negosyo. Nagtagpon landas sila sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Nadatnan ni Nolan si Vera na umiiyak sa labi ng ospital kung saan siya major stockholder. Naalala mo ba nung una tayo makita? Mukha kang basang sisiw sa labi ng ospital. Napatingin si Vera kay Nolan. Seryoso ang mukha ng binata. Oo naman, hindi ko makakalimutan yun. Ikaw yung supladong lalaki na nag-alok sa akin ng kasal kapalit ng operasyon ni nanay. Akala ko nga nung una, binibenta mo ako sa sindikato eh. Desperado ako nun. Kailangan ko ng asawa para makuha ang kumpanya. At ikaw, desperada ka rin para sa nanay mo. It was a perfect deal. Business transaction lang. Transaction. Pero alam mo Nolan, kahit na transaction lang to, nagpapasalamat pa rin ako. Dahil sa pera mo, humaba ang buhay ni nanay. Nakakalakad siya ngayon, nakakangiti. Kaya kahit gaano kasamang ugali mo, titiisin ko. Para sa nanay ko. Tumalikod si Nolan at humiga sa sofa. Mabuti naman na nagkakaintindihan tayo. Basta, sundin mo lang ang rules ko. Rule number 1, bawal ma-in-love. Tandaan mo, peke ito. Walang personalan. Tumawa na malakas si Vera. Wow, ang kapala. Ma-in-love sa'yo? Hindi mangyayari yon. Ang sungit mo kaya? Baka ikaw pa ma-in-love sa akin. Asa ka pa. Matulog ka na nga. Ingay mo. Pinatay ni Nolan ang ilaw. Sa dilim, napangiti si Vera na mapait. Ligtas ang nanay niya. Pero kapalit ito ay ang kalayaan niya. Nakatali siya sa isang lalaking ang tingin sa kasal ay negosyo lamang. Kinabukasan, maaga nagising ang lahat. Sa dining area nakahanda ng almusal. Napakahaba ng mesa at puno ng pagkain. May bacon, eggs, sausages, pancakes, fruits at kung ano-ano pa. Nakaupo sa gitna ng lamesa si Mercedes. Nakatingin siya sa relos niya. Late na sila. Ganyan bang asawa ni Nolan? Tanghali kong gumising? Sakto namang bumaba si Nolan at Vera. Nakasuot si Vera ng isang eleganteng dress sa pinabili ni Nolan kagabi. Pero halatang hindi siya komportable. Panay ang hila niya sa laylayan ng damit. Good morning, ma. Sorry, napasarap ang tulog namin. Napagod kasi kami sa biyahe kahapon. Umupo si Nolan at pinaghila ng upuan si Vera. Good morning po, ma'am. Ay, Mama Mercedes. Tinitigan ni Mercedes si Vera mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya ay parang scanner sa airport. So, this is Vera, the elusive wife. Finally, nagpakita ka rin. Maupo ka. Umupo si Vera. Tinignan niya ang dami ng kubierto sa harap niya. May 3 tinidor, 2 kutsara at 2 kutsilyo. Nalito siya. Alin ba ditong gagamitin? Tell me, Vera, anong negosyo ng pamilya mo? Sabi ni Nolan, you are into exports? Siniko ni Nolan si Vera sa ilalim ng mesa. Ito ang signal. Opo, exports po. Nag-export po kami ng mga local products. Tama, opo. Mga abaka, ratan at walis tambo. Ay, handicrafts. Opo, handicrafts. Napakunutan noon ni Mercedes. Handicrafts? I see. Is it profitable? Naku, opo. Mabenta po kami sa Europe. Gustong-gusto nila yung mga gawang Pinoy. Very durable daw po. Kumuha si Vera ng hotdog gamit ang kamay niya. Biglang nanlaki ang mata ni Nolan at Mercedes. Ay, sorry po. Nakalimutan ko. Nagkutsara nga pala kayo dito.
Mabilis sa kinuha ni Vera ang tinidor, yung maliit na tinidor para sa dessert at tinusok ang hotdog. Napahawak sa noo si Nolan. Gusto niyang lamunin ng lupa. You seem very simple, Vera. Hindi halatang galing ka sa mayayamang angkan. Ngumiti si Vera ng pilit. Pinalaki po kasi ako ng lola ko sa probinsya. Sabi niya stay humble daw po. Kahit gaano karami ang pera, hindi dapat lumalaki ang ulo. Kasi ang pera nawawala yan. Pero ang ugali, naiiwan. Natahimik si Mercedes. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Usually, ang mga nakakasalamuhan niyang mayayaman ay puro yabang ang laman. Well said. But simplicity doesn't mean lack of etiquette. Nolan, turuan mo asawa mo ng tamang table manners. Nakakaya kung dadali mo siya sa mga gala night. Yes ma, sorry po. Maninibago lang siya. Pasensya na po, Mama Mercedes. Masarap po kasi talaga magkamay minsan. Mas feel mo yung pagkain. Try niyo po minsan. Liberating. Sinama ng tingin ni Nolan si Vera. I doubt I will try that. Now eat. May pupuntahan tayo mamaya. Pagkatapos kumain, hinila ni Nolan si Vera sa sulok. Ano ba yung pinagagagawa mo kanina? Muntik na tayo mabuko. Hotdog kinamay mo. Nasa mansyon ka, Vera. Wala ka sa kanto. Isa nagutom ako eh. Ang dami kasing tinidor, nakakalito. Bakit ba hindi na lang isa? Pare-pareho lang naman ang function nun. Pantusok. Makinig ka. Kailangan mong galingan ng pagpapanggap. Si Mama, matalas ang pakiramdam niyan. Kapag nalaman niya niloloko natin siya, tapos tayo. Pareho tayo mawawalan. Oo na. Susubukan ko. Pero huwag mo naman akong piliting maging ibang tao. Vera pa rin ako. Nagbihis lang na mamahalin. Yun na nga problema eh. Si Vera na janitress, dapat iwan mo muna sa labas ng gate. Dito sa loob, ikaw si Mrs. Vera Montesilio. Act like one. Di wow. Sige na Sir CEO, mag-aaral na ako ng etiquette mo. Pero sa isang kondisyon. Ano na naman? Gusto ko na sinangag at tuyo bukas. Nauumay ako sa bacon at sausage nyo. Pwede ba yon? Napabuntong hininga si Nolan. Sa dinami-rami ng problema niya, problema pa niya ngayon ang menu ng almusala. Fine, basta ayusin mo lang. Umalis si Nolan na sakit ang ulo. Naiwan si Vera na nakangiti. Kahit papano, nakakaganti siya sa kasungitan ng asawa niya. Lumipas ang 2 linggo, ang mansyon ng mga Montesilio ay naging isang battlefield. Hindi ito giyera ng baril at bala, kundi giyera ng ugali at panlasa. Araw-araw ay may bangayan si Nolan at Vera. Para silang asa't pusa na pinagsama sa isang kulungan. Si Nolan, sanay sa tahimik at organisadong buhay. Si Vera, sanay sa ingay at gulo ng barangay. Ang resulta, isang magulo pero nakakatawang pagsasama. Sabado ng hapon, nasa living room si Nolan. Nakaupo sa sofa at nagbabasa ng Business Weekly. Tahimik ang lahat hanggang sa biglang. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Dumagundong ang boses si Vera mula sa video okay machine na kakabili lang niya. Kumakanta siya ng bakit ngayon ka lang. Habang nakatayo sa ibabaw ng coffee table, hawak niyang remote na ginawang microphone. Napapikit si Nolan sa inis. Binaba niya magazine na tumayo. Vera, ano ba? Pwede bang hinaan mo yung boses mo? Nagbabasa ako dito. Tumigil si Vera sa pagkanta pero hindi bumaba sa mesa. Ano ka ba naman Nolan? Sabado ngayon, rest day. Kailangan mag-relax. Sumali ka na lang kaya. Do it tayo. Ikaw si Ogie, ako si Regine. Game? Hindi ako kumakanta. At lalong hindi ako kakanta ng Ogie Alcacid songs. Bumaba ka na nga dyan sa mesa. Antik yan. Galing pa yan ng Italy. Bumaba si Vera at umupo sa sofa. Katabi ni Nolan. Kumuha siya ng chichirya at kumain. Ang ilan laman ng chichirya ay nahuhulog sa mamahaling carpet. Ang KJ mo talaga. Kaya ka tumatanda na maaga eh. Puro katrabaho. Tignan mo yung noo mo. Kulubot na. Daig mo pa lolo ko. Pinagpag ni Nolan ng carpet nang makita mga nagsisihulugan laman ng chichirya. Vera, yung chichirya. Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na bawal kumain dito sa sala? May dining area tayo. Doon ka kumain eh. Ang arte. Chichirya lang naman eh. Pwede namang walisin. Alam mo Nolan, subukan mo mag-enjoy minsan. Sayang ang yaman mo kung hindi ka naman masaya. Tinitigan ni Nolan si Vera.
Gusto niya magalit pero may parte sa kanya na natatawa sa kakulitan nito. Ibang-iba si Vera sa mga babaeng nakilala niya na puro poise at sosyal. Masaya ako kapag tahimik, kaya please, manahimik ka na. Tumayo si Nolan at naglakad paakyat ng kwarto. Iniwan niya si Vera na napapailing. Kinagabihan, biglang bumuhas sa malakas na ulan. Sa loob ng kwarto ni Nolan, madilim at tahimik. Nasa kabilang kwarto si Vera na siya ring guest room dahil hindi sila magkasundo sa pagtulog. Nagtataka siya kung bakit hindi pa lumalabas si Nolan para mag-dinner. 8:00 na ng gabi. Kumatok si Vera sa pinto ni Nolan. Hoy CEO, kakain na. Nagluto ako ng tinolang manok. Masarap to, may luya para tanggalan lamig sa katawan mo. Walang sumasagot. Kumatok ulit si Vera ng mas malakas. Nolan, tulog ka na ba? Bubuksan ko to Pinihit ni Vera ang doorknob. Hindi nakalak. Pumasok siya at nakita niya si Nolan na nakahiga sa kama. Balot na balot ng kumot at nanginginig. Agad na lumapit si Vera at hinipo noon ni Nolan. Naku po, Diyos ko po, ang init mo. Para kang plancha, nilalagnat ka. Iminulat ni Nolan ang mata niya ng bahagya. Mapupula ito at halatang hirap siya. I'm fine. Just cold. Tawag mo si Manang Fe or call my doctor. Tumingin si Vera sa paligid. Linggo ngayon, day off na makatulong. Si Mercedes naman ay nasa isang charity gala at umaga na uuwi. Sila lang 2 tao sa bahay. Walang tao, Nolan, tayo lang. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa'yo. Akman tatayo si Nolan pero pinigilan siya ni Vera. No, I don't need you. I need a professional. Tumigil ka nga. Professional ako sa pag-aalaga, no? Ilang beses na nagkasakit ang nanay ko. Ako lahat gumawa. Humiga ka lang dyan. Mabilis na kumilos si Vera. Pumunta siya sa banyo at kumuha ng palanggana na may maligamgam na tubig at bimpo. Kumuha rin siya ng gamot sa medicine cabinet. Bumalik siya sa kama at sinimulang punasan ang mukha at braso ni Nolan. Vera, stop. Nakakahiya. Ano ba nakakahiya? Mag-asawa tayo, di ba? Kahit peke, tao pa rin tayo. Kailangan mo ng tulong. Huwag ka na maarte. Naramdaman ni Nolan ang init ng bimpo sa balat niya. Magaan ang kamay ni Vera. Hindi padabog, hindi mabilis. Maingat. Itong unang pagkakataon na may nag-alaga sa kanya ng ganito. Tuwing nagkakasakit siya noon, nurse lang ang pinapadala ng mama niya. Hindi siya hinahawakan ng nanay niya kapag may lagnat siya dahil baka mahawa daw ito. Pinunasan ni Vera ang leeg ni Nolan. Nagkatinginan sila. Sobrang lapit ang mukha nila sa isa't isa. Biglang umiwas ang tingin si Nolan. Bakit? Bakit mo to ginagawa? Pwede mo naman akong pabayaan. Piniga ni Vera ang bimpo at ngumiti. Kasi Nolan, kahit ubod ka ng sungit, mabait ka naman talaga. Nakikita ko yun. Tinulungan mo kami ni nanay. Kaya hayaan mong tulungan din kita. Quits lang, di ba? Hindi nakasagot si Nolan. Piniinom siya ni Vera ng gamot at pinalitan ng damit niya na basang-basa ng pawis. Pagkatapos, bumaba si Vera sa kusina at kumuha ng mainit na tinola. Sinubuan niya si Nolan. Nung una ayaw pang buksan ni Nolan ang bibig niya, pero sa huli, sumuko na rin siya sa harap ng sabaw. Masarap. Anong tawag dito? Tinola yan, luto ng nanay ko. Comfort food ko yan kapag masama ang pakiramdam ko. Oh, ubusin mo ha. Pagkatapos kumain, nakatulog na si Nolan dahil sa gamot. Umupo si Vera sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama. Binantayan niya si Nolan buong gabi. Pinapalitan niya ang bimpo sa noon nito tuwing iinit. Kinaumagahan, nagising si Nolan na magaan ang pakiramdam. Wala nang lagnat niya. Iminulat niyang mata at nakita niya si Vera. Nakatulog ito sa sahig habang nakapatong ang ulo sa gilid ng kama. Hawak-hawak pa rin ang bimpo. Tinitigan ni Nolan si Vera. Sa liwanag ng umaga, nakita niyang maamong mukha nito kapag tulog. Dahan-dahang inalis ni Nolan ang kamay niya sa ilalim ng kumot at takmang hahawakan ang buhok ni Vera. Gusto niya itong pasalamatan. Gusto niyang haplusin ang pisngi nito. Pero bago pa dumapo ang kamay niya, biglang gumalaw si Vera at nagising.
Mabilis sa binawi ni Nolan ang kamay niya at nagkunwaring tulog. Nagunat si Vera at kinapaan noon ni Nolan. Ay, salamat, wala na siyang lagnat. Ang galing ko talaga mag-alaga. Pwede na ako maging nurse. Tumayo si Vera at inayos ang kumot ni Nolan. Gising na dyan, Sleeping Beauty. Alam kong gising ka na. Gumagalaw ang talukap na mata mo. Dumilat si Nolan at ngumiti. Isang totoo at hindi pilit ang ngiti. Thank you, Vera, for everything. Natigilan si Vera. Hindi siya sanay na makita si Nolan na ganito kasinsero. Namula ang pisngi niya. Sus, wala yun. Trabaho ko yun bilang kasama mo sa bahay. Huwag ka masanay ha. Next time, bayad na to. Tumawa na mahina si Nolan. Sige, magkano ba? Check or cash? Cash. Pero sa ngayon, maligo ka na. Ang asi mo na. Tumalikod si Vera para itago ang kilig niya. Lumabas siya ng kwarto na mabilis ang tibok ng puso. Naiwan si Nolan sa kama. Napahawak siya sa dibdib niya. Iba ang tibok nito. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pakiramdam na may nagmamalasakit sa kanya. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang gumuho ang pader na itinayo ni Nolan sa puso niya. At ang may kagagawa nito ay walang iba kundi ang janitress na si Vera. Iba na ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon. Kung dati ay parang may nakaharang na pader sa pagitan ni Vera at Nolan, ngayon ay may bago ng tulay na nag-uugnay sa kanila. Hindi pa ito matibay pero nandoon na. Mas madalas na silang magkasabay kumain. Mas madalas na ring umiti si Nolan. At si Vera, mas komportable na siya sa pagiging Mrs. Montecillo, kahit sa loob lang ng bahay. Linggo ng umaga, nasa kusina si Vera. Suot niya ang kanyang apron na may design na Hello Kitty. Abala siya sa paghahalo ng niluluto niyang adobong baboy. Amoy na amoy ang bango ng toyo, suka at bawang sa buong bahay. Pumasok si Nolan sa kusina. Naka-white t-shirt lang siya at shorts. Bagong ligo. Lumapit siya sa likod ni Vera at sumilip sa kaldero. Ang bango niya na, ano niluluto mo? Napatalon si Vera sa gulat. Muntik na niyang mabitawan ng sandok. Ay palakang kokak. Ano ba naman, Nolan? Bakit ka ba nagugulat? Pwede naman mag-hi ka muna kapag papasok. Tumawa si Nolan. Kumuha siya ng tinidor at tumusok ng isang pirasong karne mula sa kaldero. Hoy! Bawal tikim! Hilaw pa yan! Pero nasubo na ni Nolan ang karne. Ginuya niya ito at napatango. Luto na kaya at masarap. Perfect ang timpla. Hindi masyado maasim, hindi masyado maalat. Pwede ka nang magtayo ng karinderya. Pinalo ni Vera ang kamay ni Nolan gamit ang sandok. Karinderya ka dyan. Special recipe to na lola ko. Adobong tuyo na may pritong bawang. Hindi to matitikman sa mga fancy restaurant nyo. Sumandal si Nolan sa counter at pinanood si Vera magluto. Gustong-gusto niyang pinapanood ang babae kapag seryoso ito. Alam mo, Vera, nasasanay na ako sa luto mo. Baka kapag naghiwalay na tayo, hanap-hanapin ko to. Natigilan si Vera sa paghahalo. Biglang bumikat ang dibdib niya sa salitang hiwalay. Oo nga pala, may hangganan na lahat ng ito. Eh di mag-hire ka ng cook. Marami dyan, mas magaling pa sa akin. Yung kaya kang ipagluto ng foie gras at caviar. Ayoko ng foie gras, gusto ko ng adobo mo. Nagkatinginan sila. Seryoso ang mga mata ni Nolan. Walang halong biro. Pumilis ang tibok ng puso ni Vera. Biglang may narinig silang boses mula sa sala. Matinis at maarte. Hello? Anyone home? Mercedes? Nolan? Napakunutan noon ni Nolan. Si Tita Glenda, kaibigan ni Mama. Napaka-arte niyan at mapanlait. Dito ka lang, Vera, ako nangarap. Pero sumunod si Vera kay Nolan sa sala. Nakita nilang isang matandang babae na puno ng alahas at makapalang make-up. Nakatayo ito sa gitna ng sala at tinitignan ang mga furniture na parang inspector. Tita Glenda, good morning. Wala si Mama, nasa country club. Humarap si Glenda at bumeso kay Nolan. Oh, Nolan, my dear boy. Ang gwapo mo lalo Sayang walang mami mo. I just dropped by to give this invitation for my charity ball.
Napatingin si Glenda kay Vera na nakatayo sa likod ni Nolan. Nakasuot pa rin si Vera ng Hello Kitty apron at may hawak na sandok. Tumaas ang kilay ni Glenda. Oh, may bago pala kayong katulong? In fairness, maputi siya ha. Pero Iha, bakit ka nandito sa sala? Doon ka dapat sa kusina. At pakikuha nga ako ng water. With lemon ha, ayoko ng plain water. Namula si Vera sa hiya. Katulong na naman ang tingin sa kanya. Sasagot sana siya pero naunahan siya ni Nolan. Lumapit si Nolan kay Vera at inakbayan ito na mahigpit. Hinila niya si Vera palapit sa kanya. Tita Glenda, I want you to meet someone. She's not a maid. This is Vera, my wife. Nanlaki ang mata ni Glenda. Muntik na niyang mabitawan ang hawak niyang bag. Wife? You mean, siya yung pinakasalan mo? I thought she came from a prominent family. Bakit ganyan ang suot niya? Hello, Kitty? Naramdaman ni Nolan ang panginginig ni Vera. Mas hinigpitan niyang yakap sa asawa. Yes, tita, she's my wife. And she's wearing that apron because she's cooking the best adobo for me. I prepare a wife who takes care of me over a wife who just shops all day. Natahimik si Glenda. Ramdam niyang diin sa boses ni Nolan. Oh, I see. Well, nice to meet you, Vera. You are very unique. Yes, she is unique. And I'm very lucky to have her. Now, if you'll excuse us, tita, kakain na kami ng asawa ko. Pakiiwan na lang ang invitation sa table. Wala nang nagawa si Glenda kundi magpaalam na mabilis. Napahiya siya sa inasal ni Nolan. Nang makaalis ang bisita, humarap si Vera kay Nolan. Bakit mo ginawa yon? Pwede naman nating sabihin na katulong lang ako. Sanay naman ako eh. Ayoko mapahiya ka sa mga kaibigan niyo. Hinawakan ni Nolan na magkabilang balikat ni Vera. Tinitigan niya ito sa mata. Vera, makinig ka. Asawa kita. Sa papel man o sa totoo, dala mong pangalan ko. Hindi ko hayaan na basusin ka ng kahit sino. Kahit kaibigan pa siya ni Mama. You demand respect because you deserve it. Natunaw ang puso ni Vera. Itong unang beses na may nagtanggol sa kanya ng ganito. Pakiramdam niya ay siyang pinakamagandang babae sa mundo. Salamat, Nolan. Pero pwede ba bitawan mo na ako? Nasusunog na yung adobo. Natawa sila pareho. Nawala ang tensyon. Tumakbo si Vera pabalik sa kusina. Sumunod si Nolan. Habang kumakain sila, panay ang sulyap nila sa isa't isa. May kakaibang kuryente tuwing nagdidikit ang mga balikat nila. Pagkatapos kumain, naghugas ng pinggan si Vera. Tumulong si Nolan sa pagpupunas. Vera. Humarap si Vera. Sobrang lapit ni Nolan. Naamoy niya ang hininga nito. Tumingin si Nolan sa mga labi ni Vera. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Nolan. Napapikit si Vera. Hinihintay niya mangyayari. Ang puso niya ay parang tambol sa lakas ng tibok. Hahalikan na sana siya ni Nolan nang biglang. Tumunog ang kanyang cellphone sa mesa. Napalayo sila agad sa isa't isa. Parang mga batang nahuli sa akto. Kinuha ni Nolan ang cellphone niya. Si Miss Gomez, tumatawag. Emergency daw sa office. Sige, sagutin mo na. Tatapusin ko lang to. Tinalikuran ni Vera si Nolan para itago ang pamumula ng mukha niya. Sayang, konti na lang. Pero sa likod ng isip ni Nolan, habang kausap ang sekretarya, alam niyang hindi na ito simpleng pagpapanggap lang. Nahuhulog na siya at natatakot siya dahil alam niyang bawal ma-in love sa kontratang ito. Kung dati ay tahimik ang mansyon, ngayon ay punong-puno na ito ng buhay. Hindi inakala ni Nolan na ang solusyon sa problema niya sa kanyang ina ay si Vera. Ang akala niyang magiging meet siya ng gulo ay siya pa palang magiging tulay para magkalapit sila ni Mercedes. Sa mga lumipas sa araw, nakita ni Nolan ang isang himala. Ang nanay niya, nakilala sa pagiging masungit at mapili, ay tumatawa na ngayon. At ang dahilan? Ang kanyang fake wife na puno ng kwento at diskarte sa buhay. Sa garden ng mansyon, nakaupo si Mercedes. Nasa tabi niya si Vera. May hawak na bote ng langis at minamasahe ang kamay na matanda. Nakatayo si Nolan sa may sliding door ng teres. Pinapanood niya ang dalawa.
Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Ayan po mama, ramdam niyo ba yung ugat na naipit dito? Yan ang dahilan kung bakit sumasakit ang balikat niyo. Napapikit si Mercedes sa harap ng masahe. Oh my, ang galing mo Vera. Where did you learn this? Mas magaling ka pa sa mga therapist ko sa spa. Yung mga yon, puro lang pahid ang lotion. Ikaw tinatamaan mo talagang points. Nako, turo po ito ng lola ko sa probinsya. Hilot po ang tawag dito. Sabi niya nasa pala daw ang sikreto ng kalusugan. Kapag maganang kamay, maganda din ang pasok ng grasya. Tumawa si Mercedes sa mahina. You are really amusing, Iha. Nung una akala ko, gold digger ka lang na nahuli ni Nolan. But you are different. You are genuine. Hindi ka takot na maging totoo sa harap ko. Napahinto si Vera sa pagmamasahe. Tumingin siya kay Mercedes. Mama, aanhin ko naman po ang pagpapanggap. Nakakapagod po yun. At saka mabait naman po kayo eh. Medyo mataray lang minsan pero carry naman. Dumilat si Mercedes at pinalo na mahina ang kamay ni Vera. Ikaw talagang bata ka, walang preno ang bibig. Pero tama ka, pagod na rin ako sa mga taong puro papuri lang sa akin dahil sa pera ko. It's refreshing to have someone honest. Lumabas si Nolan mula sa pinagtataguan niya. May dala siyang tray ng merienda. Mukhang nagkakatuwaan kayo ah. Baka naman pwedeng sumali. O exclusive lang yan sa girls. Tumingin si Mercedes sa anak niya na nakangiti. Nolan, halika dito. Alam mo ba na wala ang sakit ng ulo ko dahil sa asawa mo? You chose well, son. For the first time, I think you made a brilliant decision regarding your personal life. Umupo si Nolan sa tabi ni Vera. Nagkatinginan sila. Nakita ni Nolan ang pamumula ng pisngi ni Vera sa papuri ng ina. Sabi ko naman sa iyo ma, special si Vera. Hindi siya katulad ng iba. Kumuha si Vera ng turon mula sa tray na dala ni Nolan. Nako, bola na naman. Kain na lang tayo, sayang ang turon lalamig. Habang kumakain sila at nagtatawanan, naramdaman ni Nolan ang bigat sa dibdib niya. Masaya siya, pero natatakot. Paano kapag natapos ng kontrata? Paano niya sasabihin sa nanay niya na peke lang ang lahat? At higit sa lahat, paano niya pakakawalan si Vera kung nasasanay na siya nandyan ito araw-araw? Sa isip ni Nolan, parang ayaw na niyang ituloy ang annulment. Gusto na niyang maging totoo ang lahat. Biglang bumukas sa malaking gate ang mansyon. Pumasok ang isang pulang sports car. Maingay ang makina nito at huminto sa tapat mismo ng garden. Napahinto sila sa pagkain. Nawala ang ngiti ni Mercedes. She's back. Bumukas ang pinto ng kotse at lumabas ang isang babae. Matangkad, balingkinitan at suot ang pinakabagong fashion mula Paris. Si Astrid, ang ampon ni Mercedes at kababata ni Nolan. Tinanggal ni Astrid ang kanyang sunglasses at tumingin sa kanila. Hello family! Did you miss me? The prodigal daughter has returned. Lumapit si Astrid kay Mercedes at bumeso. Mami Mercedes, you look radiant. Did you have Botox? Ang bata ng itsura mo. Astrid, akala ko next month pang uwi mo galing Milan. Hi, I got bored mommy at saka namiss ko si Nolan. Bumaling si Astrid kay Nolan. Lumapit siya at yumakap na mahigpit, halos hindi na makahinga si Nolan. Hi Nolan, it's been so long. Ang gwapo mo pa rin, walang kupas. Kumala si Nolan sa yakap, halatang hindi siya komportable. Astrid, good to see you. Dahan-dahan tumingin si Astrid kay Vera na nakaupo pa rin at may hawak na turon. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa na may halong panghusga. And who is this? New maid? Bakit hindi naka-uniform? At bakit kasabay niya kumain? Tumayo si Vera at pinunasan ng kamay niya sa tissue. Ramdam niya ang negatibong enerhiya ni Astrid. Mukhang kontrabida sa terserye ang datingan nito. Lumapit si Nolan kay Vera at hinawakan ng bewang nito. Astrid, this is Vera, my wife. Saglit na natigilan si Astrid. Parang may dumaang anghel na dumaan sa katahimikan. Nanlaki ang mata niya pero mabilis din itong napalitan ng isang pilit ng ngiti. Wife? Oh my God! You get married? Kailan? Bakit hindi ko alam?
It was a private ceremony, Astrid. Biglaan. Lumapit si Astrid kay Vera at inabot ang kamay. Puno ng kaplastika ng mga ngiti nito. Nice to meet you, Vera. I'm Astrid. Nolan's childhood sweetheart. I mean, childhood friend. And Mami Sada's favorite daughter. Inabot ni Vera ang kamay ni Astrid. Mahigpit ang hawak ni Astrid para nanggigigil. Nice to meet you too, Astrid. Pasensya na, hindi ako na-inform na may darating pa lang. Prinsesa. Tumawa ng peke si Astrid. You're so funny. So tell me, Vera, saan kayo nag-meet ni Nolan? Sa business convention or sa charity gala? You don't look like someone from our circle. Nakaramdam ng inis si Vera. Minaliit na naman siya pero hindi siya papatalo. Actually, nakita kami sa ospital. Volunteer ako noon, siya naman nagdo-donate. Love at first sight, di ba honey? Tumingin si Vera kay Nolan at kumindat. Sabay naman si Nolan. Yes, nakita ko ang puso niya bago ang itsura niya. And I fell in love instantly. Napaismid si Astrid. Hindi siya naniniwala. Kilala niya si Nolan. Masyado itong mapili at maingat. Hindi ito basta-basta magpapakasal sa isang babaeng mukhang galing sa palengke. Really? How romantic. Parang fairy tale. Or maybe, fiction? Astrid, tama na yan. Maupo ka, join us. Umupo si Astrid pero hindi inalis ang tingin kay Vera. Habang nagkukwentuhan, panay ang tanong ni Astrid. Para siyang investigador na naghahanap ng butas. So, Vera, anong course ang tinapos mo sa college? Saan ka nag-aral? Kinabahan si Vera. High school graduate lang siya. Management. Oo, management. Sa University of Life. University of Life? Is that a vocational school? Sasagot sana si Vera nang sumabad si Nolan. She studied abroad via online courses. Homeschooled siya, kaya very unique ang perspective niya. Oh, I see. Kaya pala medyo ibang diction niya. Very exotic. Huminga ng malalim si Vera. Gusto niya sa bunutan ng babaeng ito. Exotic? Ano siya? Butike? Alam mo, Astrid, ang ganda ng lipstick mo. Bagay sa'yo, kulay dugo. Mukha kang vampire. Yung tipong naninipsip ng kaligayahan ng iba. Nasa mid si Mercedes sa iniinom niyang tsaa. Si Nolan naman ay nagtakip ng bibig para itago ang tawa. Namula si Astrid sa galit pero pinilit niyang ngumiti. You have a very sharp tongue, Vera. Be careful, baka masugatan mo sarili mo. Sanay ako sa sugat, Astrid. Matibay ang balat ko. Ikaw, mag-ingat ka. Baka mabasag ka. Mukha ka pa namang porselana. Maganda pero marupok. Tumayo si Astrid. Hindi na niya kayang insulto. I'm tired. Aakyat na ako sa kwarto. Nolan, we need to talk later. About business. Umalis si Astrid na patabog ang lakad. Nang mawala si Astrid, humagalpak ng tawa si Mercedes. Oh my goodness, Vera. Wala pa nakakasagot kay Astrid ng ganyan. You are priceless. Ma, wag mo namang konsintihin. Baka mag-away yung dalawa. Let them be. Astrid needs someone to put her in her place. Masyado na siyang spoiled. Tumingin si Nolan kay Vera. May halong paghanga sa mga mata niya. Tapang mo vampire talaga. Nakakabwisit Kung makatingin nakala mo siya may-ari ng Pilipinas. Handa na ako sa giyera, Nolan. Hindi ako magpapatalo sa babaeng yan. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Vera sa ilalim ng mesa. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ako. Tayong dalawa laban sa kanya. Napatingin si Vera sa kamay nila magkahawak. Mainit ang palad ni Nolan. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya na ligtas siya. Pero sa taas ng hagdan, nakadungaw si Astrid. Nakita niyang paghawak ni Nolan sa kamay ni Vera. Nakita rin niya ang tinginan ng dalawa. Naglabas si Astrid ng cellphone at nag-dial. Hello, private investigator. I have a job for you. Gusto kong kalkalin mong buhay ng babaeng nagngangalang Vera. Lahat. Mula sa birth certificate hanggang sa baho ng pamilya niya. I want dirt.
And I want it fast. May naamoy ako hindi maganda sa babae na to. Ibinaba ni Astrid ang telepono. Nakangisi siya habang nakatingin sa baba. Sisiguraduhin niyang hindi magtatagal si Vera sa mansyon na ito. Sa mga sumunod na araw, tila walang makakapigil sa saya sa loob ng mansyon. Kung may bagyo mang paparating, hindi ito ramdam ni Nolan at Vera. Masaya sila sa kanilang munting mundo. Sabay sila nagkakape sa umaga, sabay na nanonood ng TV sa gabi, at minsan ay sabay pa nagluluto. Para kay Nolan, ang pag-uwi sa bahay ay hindi na nakakapagod. Ito nang pahinga niya. At para kay Vera, ang pagpapanggap ay nagiging totoo na. Unti-unti, nakakalimutan na nila ang kontrata. Ang alam lang nila, ayaw na nilang matapos ang kung anong meron sila ngayon. Gabi bago ang anniversary. Nasa terrace ng mansyon sina Nolan at Vera. Maliwanag ang buwan at tahimik ang paligid. May 2 baso ng wine sa maliit na mesa. Nakadungaw si Vera sa railings, pinagmamasdan ng malawak na hardin. Lumapit si Nolan at tumayo sa tabi niya. Malalim yatang iniisip mo. Kinakabahan ka ba para bukas? Humarap si Vera at ngumiti. Sobra. Bukas ang grand anniversary ng kumpanya. Nandun lahat ng bigatin. Ang daming tao, ang daming kamera. Baka magkamali ako, Nolan. Baka mapahiya kita. Hinawakan ni Nolan ang kamay ni Vera na nakapatong sa railings. Mainit ang palad dito. Vera, makinig ka. Ilang buwan ka na nagpapanggap bilang asawa ko. At sa mga buwan na yun, napaniwala mo si Mama. Napasaya mong bahay na to. Kayang-kaya mong event bukas. Basta huwag kang bibitaw sa akin. Napatingin si Vera sa mga mata ni Nolan. Nakikita niya ang sinseridad doon. Wala nang supladong CEO na nakilala niya noon. Nolan, paano pagkatapos ng bukas? Malapit na tayo matapos. Kapag nakuha mo ng full control sa kumpanya, babalik na ba ako sa dati? Maghihiwalay na ba tayo? Natigilan si Nolan. Ito ang tanong na iniiwasan niya. Ang kontrata. Ang annulment. Hinaplos ni Nolan ang pisngi ni Vera. Paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko na matapos to? Paano kung sabihin kung gusto ko manatili ka na lang dito? Hindi bilang empleyado, hindi bilang fake wife, kundi basta bilang ikaw. Bumilis ang tibok ng puso ni Vera. Ito na ba yun? Aamin na ba siya? Nolan, anong ibig mong sabihin? Dahan-dahang inilapit ni Nolan ang mukha niya. Handa na siyang sabihin ng totoo. Handa na siyang aminin na mahal na niya si Vera. Vera, ang totoo niyan. Biglang bumukas ang sliding door ng terrace. Oops, did I interrupt something juicy? Napalayo agad si Nolan at Vera sa isa't isa. Nakatayo doon si Astrid. May hawak na wine glass at nakangisi na nakakaloko. Astrid, kanina ka pa ba dyan? Naglakad si Astrid palapit at sumandal sa pader. Kadarating ko lang. Ang sweet niyo naman, nakakainggit. Anyway, Nolan, Mommy said is looking for you. May tatanungin daw about the catering bukas. Napabuntong hininga si Nolan. Sayang ang pagkakataon. Sige, susunod na ako. Vera, mauna na ako sa loob. Sumunod ka na lang. Tumango si Vera. Naiwan siya sa terrace kasama si Astrid. Nilapitan ni Astrid si Vera. Ibang titig dito. Matalim, mapanganib. Enjoying the high life, Vera? Sulitin mo na. Dahil ang lahat ng masasarap na bagay may hangganan. Lalo na kung hindi naman talaga sa'yo. Anong problema mo, Astrid? Bakit bang init ang dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Wala pa. Pero meron ako nararamdaman sa'yo. Fake. You smell fake, Vera. At malalaman ko rin ang totoo. Good night. Umalis si Astrid at iniwan si Vera na kinakabahan. Kinabukasan, araw ng anniversary. Abala ang lahat sa paghahanda. Maagang umalis si Nolan para i-check ang venue sa hotel. Naiwan si Vera sa mansyon para mag-ayos kasama ang makeup artist. Samantala, naiwan din si Astrid sa bahay. Itong pagkakataon na hinihintay niya. Wala si Nolan, busy si Vera, at si Mercedes ay nasa parlor.
Pumasok si Astrid sa home office ni Nolan. Alam niyan dito itinatago ni Nolan ang mga importanteng dokumento. Binuksan niya mga drawers. Walang lakang iba, pero puro business files lang ang laman. Sales reports, blueprints, marketing plans. Come on, Nolan, saan mo ba tinatago ang baho mo? Lumapit si Astrid sa isang painting sa dingding. Hinawi niya ito at nakitang isang wall safe. Napangiti si Astrid. Bingo! Alam niya ang birthday ni Nolan. Sinubukan niya ito. Error. Sinubukan niyang birthday ni Mercedes. Error. Sinubukan niyang anniversary ng pagkamatay ng daddy ni Nolan. Click. Bumukas ang safe. Bumungad sa kanyang ilang tumpok ng pera at mga alahas. Pero hindi iyon ang habol niya. Kinuha niya isang makapal na brown envelope na nasa pinakailalim. Binasa niya ang label. Confidential. Prenuptial agreement and annulment plan. Nanlaki ang mata ni Astrid. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ng envelope. Binasa niya nilalaman. Sabi ko na nga tama ako. Binasa niya ng malakas ang isang parte ng kontrata. Clause 4. Vera Santos agrees to marry Nolan Montecillo for the sole purpose of securing the inheritance. Upon the transfer of assets, the marriage shall be dissolved. Vera Santos will receive the total of 50 million pesos as compensation. Humagalpak ng tawa si Astrid, isang tawa ng tagumpay. 50 million? Ang mahal pala ng bayad sa katulong na yon. Wait until mommy sees this. Wait until everyone sees this. Kinuha ni Astrid ang dokumento. May naisip siyang plano. Hindi niya ito ipapakita kay Mercedes ngayon. Masyadong private. Gusto niya ng eskandalo. Gusto niyang mapahiya si Vera sa harap ng buong mundo. Gusto niya sirain si Nolan sa harap ng lahat para sa huli. Sa kanya babagsak ang kumpanya o at least sa kanya tatakbo si Nolan kapag wasak na ito. Tinawagan niya ang kanyang contact sa technical team ng event mamaya. Hello? I have a special file for the presentation later. Yes, insert it sa gitna ng tribute video. Gusto ko ng surprise. Oo, ako bala. Surprise gift ko ito sa brother ko. Binaba niya ang telepono at tumingin sa salamin. Happy anniversary, Nolan and Vera. Enjoy your last dance. Sa kabilang kwarto, tapos nang ayusan si Vera. Nakasuot siya ng napakagandang pulang gown. Tumingin siya sa salamin. Hindi niya makilala ang sarili niya. Pumasok si Mercedes sa kwarto, nakabihis na rin ito. Wow, you look so stunning, Vera. Bagay na bagay sa iyong kwintas na bigay ko. Lumapit si Vera at nagmano kay Mercedes. Salamat po, Mama. Kinakabahan po ako. Hinawakan ni Mercedes ang kamay ni Vera. Huwag kang kabahan. You are Montecillo now. Taas noo ka dapat. Proud ako sa iyo, Vera. Binago mong anak ko. Masaya na siya ngayon. At dahil yun sa'yo. Nakaramdam ng guilt si Vera. Paano kapag nalaman ni Mercedes ang totoo na binayaran lang siya? Mama, paano po kung hindi ako yung inaakala niyo? Paano po kung madismaya kayo sa akin? Umiling si Mercedes. Imposible yan. Nakikita ko kung paano mo mahalin ang anak ko. At nakikita ko kung paano kanya tignan. Ang pagmamahal hindi yan natatago, Vera. At hindi rin yan napepeke. Yinakap ni Mercedes si Vera. Tara na, hinihintay na tayo ng asawa mo. Lumabas sila ng kwarto. Nakasunod sa kanila si Astrid na kakalabas lang din ng opisina ni Nolan. Nakangiti ito kay Vera. Isang ngiti na puno ng lason. Ready for the big night, Vera? Make sure to smile. Sayang ang ganda mo kung iiyak ka lang mamaya. Napakunutan noon ni Vera. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Astrid. Inisip na lang niya na nagtataray lang ito gaya ng dati. Sumakay sila sa limousine papunta sa hotel. Katabi ni Vera si Mercedes sa masaya nagkukwento. Pero si Vera, hindi mawala ang kaba sa dibdib niya. Parang may masamang mangyayari. At hindi siya nagkakamali. Dahil sa bulsa ni Astrid, dala nito ang ebidensya na wawasak sa lahat ng pinaghirapan nila ni Nolan.
Dumating ang gabi ng anibersaryo ng Montesilio Holdings. Ang grand ballroom ng isang sikat na hotel ay puno ng mga nagniningning na ilaw at mamahaling palamuti. Naroon na lahat ang bigating pangalan sa business world. Ang mga babae ay nagpapagandahan ng suot na gown at alahas, habang ang mga lalaki ay nagpapaligsahan sa ganda ng suit at relo. Sa gitna ng karangyaan, bumaba sa grand staircase si Vera kasama si Nolan. Suot ni Vera ang isang red velvet gown na yakap ang kanyang katawan. Simple lang ang ayos ng buhok niya pero lumilitaw ang ganda ng kanyang mukha. Napatingin ang lahat sa kanila. Sa gilid ng ballroom, abala mga waiters at food servers. Kabilang dito si Mel at Rina. Kinuha sila ng catering service bilang on-call staff para sa event. Bit-bit ni Milan tray ng champagne habang si Rina naman ay may hawak na tray na maliliit na appetizers. Grabe Rina, tignan mo yung mga pagkain nila, ang liliit. Sa subo lang wala na, hindi mala nakakabusog, masulit pa sa karinderya. Sinabi mo pa, at tignan mo yung mga alahas nila, isang hikaw lang kaya na tayong buhay na 1 taon. Ay, sana all mayaman. Habang nag-uusap sila, napatingin si Rina sa grand staircase. Nanlaki ang mata niya at muntik nang mabitawan ng tray. Mila, tignan mo yun. Yung babae nakapula na pababa ng hagdan. Sinundan ni Mila ang tingin ni Rina. Nanlaki rin ang mata niya. Hala, si Vera ba yan? Bakit andito siya? At bakit ganyan ang suot niya? Nanalo ba talaga siya sa loto? Imposible. Ang sabi niya sa akin umuwi siya ng probinsya matapos ang deployment niya sa ibang branch. Bakit siya nakakapit sa braso ni Sir Nolan? Lapitan natin. Dali-daling naglakad ang dalawa palapit sa pwesto ni Vera. Pasimple pero hindi mahalata ng head waiter. Nakita ni Vera na papalapit ang mga kaibigan niya. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi pa alam ni Mila at Rina ang totoo. Ayaw niya magulo ang gabi ni Nolan. Bumulong si Vera kay Nolan. Nolan, CR lang ako, saglit lang. Akmang aalis si Vera pero naharang siya ni Mila at Rina sa may chocolate fountain. Vera? Ikaw nga, anong ginagawa mo dito? Saan mo nakuha yung damit mo? Ang ganda ha, nirentahan mo ba yan? Napalunok si Vera, tumingin siya sa paligid. Shh, huwag nga kayo maingay. Please lang, umalis na kayo, mapapahamak ako, trabaho ko to. Trabaho? Anong trabaho yan? Escort? Vera, huwag mo sabihing pumatol ka sa... Hindi natapos si Rina sasabihin niya dahil biglang lumapit si Nolan. Inakbayan niya si Vera na mahigpit. Good evening ladies, is there a problem here? Kilala niyo ba ang asawa ko? Natulala si Mila at Rina. Nalaglag ang panga nila. Nasa harap nila ang pinapangarap nilang CEO at tinawag nitong asawa si Vera. Asawa? Kayo po? Paano? Kailan? Bakit? Mila, Rina, sorry, hindi ko nasabi agad. Mahabang kwento. Ipapaliwanag ko sa inyo lahat kapag nagkita tayo sa labas. Pero sa ngayon, please, huwag kayong maingay. Ngumiti si Nolan at tumango sa dalawa. She speaks highly of you both. Sige na, enjoy the party. Hiramin ko muna misis ko. Iginiya ni Nolan si Vera papunta sa gitna ng dance floor. Naiwan si Mila at Rina na natulala at hindi makapaniwala. Ang kaibigan nila naglilinis ang inidoro kasama nila. Ngayon ay senyora na ng Montesilio Holdings. Tumugtog ang isang romantic na kanta. Iniligay ni Nolan ang kamay niya sa bewang ni Vera. Ipinatong naman ni Vera ang kamay niya sa balikat ng asawa. Nagsimula silang sumayaw ng dahan-dahan. Nakatingin sa kanilang lahat, kabilang si Mercedes na masayang pumapalakpak sa gilid. Tumingin si Nolan sa mata ni Vera. You look beautiful tonight, Vera. Pinakamaganda ka sa lahat na nandito. Wala nang tatalo sa'yo. Namula si Vera. Bolero, baka naman sinasabi mo lang yan kasi marami nakatingin. Tignan mo, panay ang flash ng camera. Seryoso ako. Noong nakita kita kanina, nakalimutan ko yata kung paano huminga. Vera, thank you. Thank you for acting the part perfectly. Yumuko si Vera. Acting? Oo nga pala. Acting lang lahat. Nolan, paano kapag natapos na to? Paano kapag nakuha mo ng mana mo? Babalik na ba ako sa paglilinis? Sa totoo lang, mamimiss ko to. Hinawakan ni Nolan ang baba ni Vera at hinarap sa kanya.
Vera, ayoko nang pag-usapan ng kontrata. Ang gusto ko lang isipin ngayon ay ikaw at ako. Sa gabing to, walang CEO, walang janitress. Tayo lang at gusto kong malaman mo na. Dahan-dahang inilapit ni Nolan ang mukha niya. Papikita sana si Vera nang biglang namatay ang music. Namatay ang ilaw sa dance floor at tanging spotlight sa stage ang bumukas. Nakatayo sa stage si Astrid. Hawak niya microphone at may malapad ang ngiti sa labi. Sa likod niya ay ang malaking screen na dapat ay para sa tribute video. Good evening everyone. I hope you are enjoying the party. I have a very special announcement to make. Isang regalo para sa aking pinakamamahal na kapatid na si Nolan at sa kanyang devoted wife. Kinabahan si Nolan. Humigpit ang hawak niya kay Vera. Anong gagawin niya? Everyone thinks that Nolan found his true love. Isang fairy tale, di ba? The Prince and the Cinderella. Pero alam niyo ba na ang fairy tale na ito ay may presyo? May pinindot si Astrid sa hawak niyang clicker. Sa malaking screen, lumabas ang scanned copy ng isang dokumento. Nag-ingay ang mga tao. Nagbulungan. Nakita ni Vera ang nasa screen. Malinaw na malinaw. Itong confidential marriage contract and prenuptial agreement nila ni Nolan. Naka-zoom in ang clause 4. Basahin niyo everyone. Clause number 4. Vera Santos agrees to marry Nolan Monticello for the sole purpose of securing the inheritance. Upon the transfer of ownership, the marriage shall be annulled immediately. Vera Santos will receive the sum of 50 million pesos as payment for her services. Parang gumuho ang mundo ni Vera. Nanginginig ang tuhod niya. There you have it. The romance of the century is nothing but a business transaction. Binayaran ni Nolan ang babaeng yan, isang janitress na walang pinag-aralan para magpanggap na asawa niya at makuha ang kumpanya. Niloko nila kayo at higit sa lahat, niloko nila si Mami Mercedes. Tumingin na lahat kay Nolan at Vera. Ang mga tingin na kanina ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng pandidiri at panghuhusga. Napatayo si Mercedes mula sa kanyang upuan. Putlang-putla ang matanda. Hawak niya ang dibdib niya habang nakatingin sa anak. Nolan, totoo ba to? Vera, totoo ba nakikita ko? Hindi makagalaw si Nolan. Hindi siya makapagsalita. Nabigla siya na nakuha ni Astrid ang dokumento. Tumingin si Vera kay Nolan. Naghihintay siya ng sagot. Naghihintay siya na ipagtanggol siya nito. Nolan, magsalita ka. Sabihin mo hindi totoo yan. Sabihin mo mahal mo ko. Nolan, please. Pero nanatiling tahimik si Nolan. Nakatungo lang ito. Hiyang-hiya at hindi alam ang gagawin. Tumulo ang luha ni Vera. Ang katahimikan ni Nolan ay sapat na sagot. Sabi ko na nga ba, peke lang talaga ang lahat. Ang tanga ko dahil naniwala ako na pwedeng maging totoo to. Peke ka, Nolan. Binitawan ni Vera ang kamay ni Nolan. Sa gitna ng bulungan at mga matang mapanghusga, tumakbo si Vera palabas ng ballroom. Dinaanan niya si Mila Trina na nakatakip ang bibig sa gulat. Dinaanan niya si Astrid na nakangisi sa tagumpay. Run, Cinderella. Midnight na. Nakita ni Nolan ang pagtakbo ni Vera. Doon lang siya natauhan. Vera, wait! Akmang hahabulin niya si Vera nang harangin siya ni Mercedes. Sampal ang sumalubong sa kanya. Isang malakas na sampal na umalingaw-ngaw sa buong hall. How could you? How could you lie to me? Wala kang kwentang anak. Hinawakan ni Nolan ang pisngi niya. Tumingin siya sa nanay niya tapos sa pinto kung saan lumabas si Vera. Sorry ma, pero kailangan ko siya sundan. Mahal ko siya. Mahal ko si Vera. Iniwan ni Nolan ang kanyang ina, ang board members at ang kanyang reputasyon. Tumakbo siya palabas ng hotel. Hinabol niya ang babaeng mahal niya. Wala na siyang pakialam sa kumpanya. Wala na siyang pakialam sa 50 milyon. Ang gusto lang niya ay si Vera. Bumuhos sa malakas na ulan sa labas ng hotel. Tila nakikisabay ang panahon sa bigat ng nararamdaman ni Vera. Basang-basa na siya.
Ang maganda niyang red gown ay naputikan na sa laylayan. Wala siyang pakialam. Gusto lang niyang makalayo. Gusto niyang takbuhan ang sakit ng katotohanan na narinig niya kanina. Para sa kanya, isa lang siyang gamit ang binayaran at ngayon tapos na ang gamit sa kanya. Itatapon na siya. Sa gitna ng ulan, narinig niya ang boses na tumatawag sa kanya. Vera, sandali! Parang awa mo na huminto ka. Hindi lumingon si Vera. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad kahit nanginginig na siya sa ginawa. Naabutan siya ni Nolan. Hinawakan ni Nolan ang braso ni Vera at pinihit ito paharap. Basang-basa rin si Nolan. Ang kanyang mamahaling suit ay sira ng porma. Bitawan mo ko. Huwag mo akong hawakan. Ano, hindi pa ba sapat na napahiya ako sa loob? Gusto mo bang ipamukha sa akin ang bayaran lang ako? Hindi yan totoo. Vera, makinig ka sa akin. Please, bigyan mo ko ng pagkakataon na magpaliwanag. Tinulak ni Vera si Nolan palayo. Umiiyak siya, tumahalo ang luha niya sa ulan. Magpaliwanag? Para ano? Para sabihin na nasa kontrata ang lahat? Nolan, narinig ko. Kahit alam kong peke lang ang relasyon natin ay pinili ko pa rin maging sandalan ka sa tabi ko. Ang sakit, Nolan. Ang sakit-sakit kasi naniwala ako. Naniwala ako na baka pwede mo rin ako mahalin kahit janitress lang ako. Lumapit si Nolan. Baka sa mukha niyang desperasyon. Wala nang pagiging CEO niya. Lalaki na lang siya na takot mawala ang babaeng mahal niya. Vera, oo. Inumpisahan natin to sa pera. Ginamit kita. Inaamin ko yun at pinagsisisihan ko yun araw-araw. Pero maniwala ka. Matagal ko nang kinalimutan ng kontrata na yun. Hindi ko habol ang kumpanya, Vera. Ikaw ang habol ko. Sinungaling. Kung mahal mo ako, sana ipinagtanggol mo ako kanina. Sana sinabi mo sa kanila na hindi ako bayaran. Pero tumahimik ka lang. Hinayaan mo silang tawanan ako. Naduwag ako, nagulat ako. Tao lang ako, Vera. Pero ngayon nandito na ako. Hinabol kita, tinalikuran ko sila para sa'yo. Dahil wala akong pakialam sa sasabihin nila. Vera, mahal kita. Hindi dahil sa mana. Hindi dahil sa kailangan kita. Kundi dahil mahal kita. Ikaw ang nagbago sa akin. Natigilan si Vera. Nakita niya mga mata ni Nolan. Wala siya nakikitang kasinungalingan. Mahal mo ko? Paano ang annulment? Paano si Astrid? Paano ang nanay mo? Lumapit si Nolan at hinawakan ang mukha ni Vera. Wala na akong pakialam sa annulment. Punit kong papel niyon. Vera, you're the only real thing in my life. Huwag mo kong iwan, please. Hindi ko kaya kung wala ka. Tinitigan ni Vera si Nolan. Sa kabila ng galit at sakit, nandoon pa rin ang pagmamahal. Nolan, siguraduhin mo lang na totoo yan. Dahil kung sasaktan mo ulit ako, hindi na kita mapapatawad. Pangako, hindi na kita sasaktan. Dahan-dahang inilapit ni Nolan ang mukha niya kay Vera. Sa ilalim ng malakas na ulan, sa gitna ng kalasada, hinalikan ni Nolan si Vera. Isang halik na puno ng pagsuyot pangako. Wala ng cameras, wala ng audience. Sila lang dalawa. Bumalik sila sa hotel. Basang-basa pa rin sila pero magkahawak kamay na. Pagpasok nila sa lobby, nandoon si Mercedes. Nakaupo ito sa sofa. Mukhang pagod at disappointed. Katabi niya si Astrid na nakangisi pa rin. Pagkakita ni Mercedes kay Nolan at Vera, tumayo ito. Nolan, pumalik ka pa. At kasama mo pang babaeng yan. Tumingit si Astrid. Ang kapal naman ng mukha niyo. After na skandal, nagpakita pa kayo. Mami, paalisin niyo na sila. Security! Tumahimik ka, Astrid. Wala kang karapatan dito. Humarap si Nolan sa kanyang ina. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ni Vera. Hindi siya bumitaw. Ma, sorry. Patawarin niyo ako kung nagsinungaling ako. Patawarin niyo ako kung dinaya ako kayo sa simula. Totoong dokumento. Binayaran ko si Vera para magpanggapa. Napailing si Mercedes. Tumulo ang luha sa mata na matanda. Bakit, Nolan? Bakit kailangan mong gawin yon? Hindi ba sapat ang tiwala ko sa'yo? Takot ako nun, ma. Takot ako mawala ang pinaghirapan ni Papa. Akala ko pera at negosyo lang ang mahalaga. Pero nagkamali ako. Na makakilala ko si Vera, nagbago ang lahat. Tumingin si Nolan kay Vera, tapos ibinalik ang tingin sa ina. Ma, naging peke ang simula namin. Pero nakita niyo sa bahay, ang pag-aalaga niya sa inyo.
Ang tawa natin sa pagkainan. Totoo lahat yun. Walang halong acting yun. Minahal kayo ni Vera kahit sinusungitan niyo siya. At minahal niya ako kahit tagago ako. Lumapit si Vera kay Mercedes. Mama Mercedes, sorry po. Alam ko po na mahirap paniwalaan. Pero totoo po na napamahal na kayo sa akin. Kung gusto niyo po aalis na ako. Isasauli ko po ang pera. Huwag lang po kayo magalit kay Nolan. Natahimik si Mercedes. Tinitigan niya si Vera. Naalala niya mga gabing minamasahe siya nito. Naalala niya mga kwentuhan nila sa garden. Alam ng puso niya na hindi kayang umarte ng ganon kagaling ng kahit sino. Bumuntong hininga si Mercedes at pinunasan ng luha niya. Ay nako, kayo mga bata kayo. Pinatandaan niyo ako ng 10 taon ngayong gabi. Tumingin si Mercedes kay Astrid. Astrid, umuwi ka na. Bukas na tayo mag-usap. Masyado ka nag-enjoy sa paninira sa kapatid mo. Nanlaki ang mata ni Astrid. What? Mami, ako na nga yung nagbunyag na totoo. Ako ang kakampi mo. Ang kakampi? Hindi papahiyang pamilya sa harap ng maraming tao. You wanted to destroy Nolan, not save me. Go home. Padabog na umalis si Astrid. Wala siya nagawa. Humarap ulit si Mercedes kina Nolan at Vera. So, anong plano niyo ngayon? Annulment? Umiling si Nolan. Binitawan niya sandali ang kamay ni Vera at dumukot sa bulsa ng kanyang basang coat. Nilabas niya isang maliit na kahon. Lumuhod si Nolan sa harap ni Vera. Napasingap si Vera. Napahawak siya sa bibig niya. Vera Santos, ang janitress na nagpatino sa buhay ko. Ang babae nagturo sa akin na mas masarap ang tuyot sinangag kaysa steak. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong burahin ang kontrata. Gusto kong magsimula tayo ulit. Binuksan ni Nolan ang kahon. Isang singsing na mas simple pero mas maganda kaysa sa unang laman nito. Vera, will you marry me? For real this time. Walang bayad, walang expiration date, walang cut. Just you and me, habang buhay. Umiyak si Vera at tumango ng paulit-ulit. Oo naman Nolan. Kahit walang bayad, kahit sa karinderya lang tayo kumain araw-araw. Yes. Sinuot ni Nolan ang singsing kay Vera at tumayo para yakapin ito. Nagpalakpakan ang mga staff ng hotel na nakakita sa eksena. Kahit si Mercedes ay napangiti at pumalakpak na rin. Makalipas ng ilang buwan, isang totoong kasal ang naganap. Hindi sa mansyon, hindi sa malaking hotel, kundi sa simpleng simbahan na gusto ni Vera. Naroon si Namila Trina na abay. Naroon si Mercedes sa proud sa anak at manugang niya. Wala nang halong pagpapanggap. Ang CEO at ang janitress, pinag-isa ng tadhana at pag-ibig. Napatunayan nila na sa pag-ibig, hindi mahalaga ang yaman o estado. Ang mahalaga ay ang totoo at tapat na pagsasama. At diyan nagtatapos ang kwento ni Nolan at Vera. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! May kasabihan tayo na don't judge a book by its cover.